Aray, Sino tiyan? Hahaha, pasensya na sa abala. Ako ang landlord ng magandang bahay diyan. Kailangan mo bang umupa ng kwarto? Uupa ako ng puwet mo. Layas dyan. Hoy, kung ayaw mong magpaupa, di ka magpapaupa. Bakit ka nagmumura? May pinag-aralan ka ba? Gago ka. Aray! Ano? Gumagawa ng salamangkato, di ba? Yechinglan, tingnan natin kung saan ka pupunta ngayon. Ayos, may ilang magagandang babae rito. Mukhang swerte ngayon ang lolo mo. Buong harem. Ha 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 ha. anong dala mo? Huwag mong saktan ng inosente. Hindi ito unang araw na nagkita tayo. Pag may nakikitang maganda akong di gumagalaw, evil lang pa ba tawag dyan? Mamaya nakita liligisin, punyeta ka? Maganda. Huwag kang matakot, basta susunod ka lang. Magiliw akong tao. Abala ako, humanap ka na lang sa kanila. Aray, nauubos na ang pintura ko. Joe, tulungan mo ako? Siyempre naman pwede. Ha ha ha. Paano mo gusto kitang tulungan, nene? Kulang ang pintura ko. Pwedeng pahiramin mo ako. Siyempre pwede. Basta maging masunurin ka. Pwedeng humiram ka ng kahit ano. Joe, ang bait mo talaga. Di, sige, salamat. Ritual ng dugo. Isa kang blood lolly. Joe, ang pangit mo naman. Pero ang pula ng dugo mo, maganda siguro kapag ginamit ang dugo mo. Ha 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 ha. Yo, kulang ang materialis ko para sa chess pieces. Gusto kong gamitin ang ilang buto mo. Dementor whip. Ikaw pala ang demonyong hari. Matalinong Kyo. Blood lolly encantada. Bakit kayo nandito lahat? Saan ba itong lugar na ito? Chingyun Santita. Pwede naman kayong mag-relax. Maliit lang ang nasira. Kapag nagalit si Kuya Landlord, paalisin kayong lahat. Mura lang to para sa akin. Ang ganda ng plano ko. Huwag mo akong agawan. Akin siya. Mas mainam hatiin sa dalawa. Tigkalahati bawat isa. Dalawang tita. Paumanhin na. Aalis na ako. Nagsisimula na naman ang mga to. Ilang beses ko nang sinabi, huwag kayong mag-away sa bahay ko. Aray. Ay, sorry. Kuya Landlord, yang masamang yon. Inapi niya kami. Hinapi kami ni Kuya Landlord. Dapat ipagtanggol mo kami. Sino ang may lakas ng loob mga pinang tenant ko? Ay, etong dalawang tita. Magsalita kayo ng totoo. Ano ba ang tunay na pagkatao mo? Pagdating ni Lord Yama dito, siya na bahala sa iyo, Enter. Paano ko kayo maapi? Tumahimik ka. Patang na. Ikaw pala. Ikaw na. Ang tinutukoy ko, sobrang kilala kita. Kuya, ito yung kwarto 8 na sinasabi ko. Medyo sira-sira man itong kwarto. Mura naman ang upa. Kung interesado ka, pwede kitang bigyan ng diskwento. Ah, naninirahan pala. Cho, kung hindi, ikaw na lang dito. Magkapit-bahay pa rin tayo. Mga magagandang babae. Sana ko makakahanap ng ganitong kapalad. Nine Witch Protector. Sino ka ba talaga? Kuya, pumayag ka naman. Paano naman ang mga tao? Lumipad ka na. Mali ba ang paggising ko ngayon? Saan ko ba nakuha itong babaeng to? Sino itong dalagita? Paano ito napunta sa bakuran ko? Tanungin mo siya pagising niya. Kuya may-ari, bakit hindi mo siya bigyan ng CPR? Hindi naman siya magigising agad. Sige na. Ano akala mo sa akin? Tama ka. Puntahan mo ang inahing manok, gawin mong sopas, pagkagising niya, pampalusog. Sigurado ka bang si Feng to? Ano bang feng-feng? Bilisan mo. Ayoko nga. Ako rin, ayaw ko. Ano ba nangyari sa inyong tatlo? Ang pagpatay ng manok hindi naman pagpatay ng tao. Ano ang kinakatakot nyo? Baka hindi namin kayanin ang manok? Ano ba yan? Hindi pa kayang patayin ang manok. Hoy, maliit na pagong, huwag kang lalabas sa aquarium. Dapat kang gumala. Ingat, baka ilaga kita. Naku, gising ka na pala. Ang likot ng aking pagong. Hindi ka ba natakot? Maliit na pagong ang tawag mo? Oo, nag-alaga rin ako ng palos. Hindi talaga tumitigil, kaya Palos ang tawag mo dito?
Oo, Black ang pangalan niya. Gusto mong hulihin ko? Huwag na huwag. Hayaan mo na siya dyan. Ano ba itong lugar na ito? At itong lalaking ito, alaga pa niya ang banal na hayop na King Long Xuanwu. Bakit mo ako tinitingnan? May dumi ba sa mukha ko? Pasensya, subukan muna natin. Salamat po sa pagligtas ng buhay ko. Walang anuman. Magpahinga ka muna. Tawagin mo ako kung may kailangan ka. Nagawa kita ng sopas manok. Inumin mo habang mainit. Aalis muna ako? Naghahalucinate ba ako? Uminom ka muna ng sopas para lumakas. Ito, sopas ng Phoenix. Ay, Sige, Kuya Landlord, kamusta ang technique ko? Tama ba ang pressure? magaling ang galaw. Pwede ka nang magtrabaho sa food spa. May itatanong ako sa iyo. Magsabi ka ng totoo. Anong problema? Matagal na kayong nagsisinungaling sa akin, di ba? Ang tagal ninyong tatlo sa pagtatago ng totoo sa akin. Kuya Landlord, anong ibig mong sabihin? Laging tapat kami sa inyo? Ang bait-bait ninyo? Paano ako magtatago ng lihim sa inyo? Talaga? Talaga? Nakita ko talaga kagabi. Pagtitig sa inyong tatlo ng pangit na lalaking iyon, parang daga na nakakita ng pusa, takot na takot siya. Gusto ninyong aminin ang totoo. Ano ba talaga ang identidad ninyo? Ano pa ba kami? Estudyante lang ako. Si Sister Xiaoyao ay beauty vlogger. Si Sister Lingyon ay flight attendant. Pero yung nasa taas, misteryosa palagi, hindi namin siya masyadong nakikita. Ni pangalan hindi namin alam. Sino ang nakakaalam sa kanya? Napaka-misteryoso, hindi tiyak kung mabuti. Kalokohan. Si Sister Gowling ay office worker. Maaga umaalis, late umuuwi. Anong misteryoso doon? Pero kayong tatlo, aminin nyo na o lalaban tayo o paalisin ko kayo. Kumusta pakiramdam mo pagkagising? Gusto mo bang pumunta sa ospital? Hindi lang ako iniligtas ng diwata, binigyan pa ako ng phoenix soup. Hindi ko mababayaran ang kabutihang ito. Mula ngayon, susunod ako sa diwatang amo kahit sa hirap at peligro. Ano bang ginagawa mo? Tawagin mo na siya. Yang masamang lobo ay general ng All Spirit Sect at ayun na, hindi sila titigil. Ito ang aking token. Kapag inatake ng All Souls Church, hawakan mo itong token. 3,000 miyembro ng Chenchuan Sect ang sasaklolo. Nasa modernong lipunan na tayo. Anong pantheon? Anong masamang lobo? Ano ba ang kalokohan to? Amo, nalaman ko na ang lahat, 328 na mushroom balls ang kabuuan. Lahat ay monghe, pero wala silang dapat katakutan. At ito pa ang importante, Kwarto 8, nakita ko ang tinaguriang Blood Loli, Enchantress at Saintess Chingyon. Nandyan din ang tatlong matalik kong kaibigan. Sabi ko, ba't hindi ko sila mahanap? Hindi ko inakalang magtatago sila dito. Pero hindi sila makakapigil sa All Souls Church. Maliban sa tatlong iyon, sino pa ang yun ang may-ari ng Kwarto 8? Di maarok ang kanyang kapangyarihan. Kaya niya akong patayin sa isang galaw. Nakaka-interes ito. Gusto kong makilala kung anong Diyos ito. Ha. Binabantayan na ang tangat, di niya alam. Anong silbi ng All Souls Church ko sa iyo? Ako? Narinig mo ba ang ahas? Pinuno. Mananalo ang Mushroom Toon Wanling Sect. Ipagkakatiwala ko sa iyo. Opo. Astig talaga si landlord, kuya. Maagang bumangon para maglinis. Babalik na ngayon si Sister Gowling. Malinis siya. Kailangan kong mag-ayos. Gaano ka ba ka-interesado kay Sister Gowling? Gusto mo ba siya? Gusto mo tulungan kita patulugin siya? Dalhin mo sa kwarto mo? Hindi mo pwedeng sabihin yan. May nobya ako. Sino? Bakit ngayon lang namin nalaman? Ni hindi ko pa siya nakita. Desisyon ng pamilya ang kasal na ito. Di ko alam ang itsura niya. Bumalik na si Sister Gowling. Bubuksan ko na ang pinto. Ano itong kalokohan na ito? Wisit. Umaasa ako, may malaking nangyari. Anong nangyari, kuya landlord? Gigibain na ang barangay mushroom. Anong paggiba? Totoo ba yan? Sino bang ayaw na gibain ito?
Ayon sa abiso, lahat ng tao sa barangay dapat umalis sa 3 araw. Kung hindi, kayo ang mananagot. Kuya Fangdong, huwag kang mag-alala. Pwedeng gibain kahit saan sa mundo. Dito lang hindi pwedeng gibain. Tama si Ate Xiaosue, kahit gibain ang buong mundo. Imposibleng matanggal kahit isang tipak dito. Chismis ng lahat yan. Hindi ito chismis kaunde. Opisyal na dokumento ito ng grupo ng Blackstone. Iniutos na lumipat ang lahat sa loob ng 3 araw. Gagamit sila ng lahat ng paraan kung hindi. Kilalang kilala ang mga apo ng Blackstone. Paano natin to haharapin? Hindi ba't pamimilit lang to? Lalaking lalaki? Anong takot mo sa pagbagsak ng ulo at peklat sa bibig ng mangkok? Huwag kang magsalita ng ganyan. Payat ang leeg ko. Hindi na ganun kalaki ang peklat. Patayin. Huwag mag-alala. Hindi to magigiba. Bakit? Dahil ako ang magdedesisyon kung gagibain dito. Anong mga iimpakin ko? At isang ordinaryong tao, akala mo'y engkanto ka. Sino sa tingin mo siya? Upa siya ng bahay sa 500 yuan. Nagpapanggap na presidente araw-araw. Para kanino yon? Kumusta po, Lolo? Kumusta ang pakikipagkita ng apo mo sa nobyo? Hindi ko matanggap. Pwede siyang mahirap o pangit. Pero hindi ko tatanggapin ang duwag. Huwag mong sabihin yan. Naniniwala ang lolo na angkan siya ng pamilyang Lin. Talagang hindi duwag. Ganun ba? Magmamasid pa ako. Tama, Lolo. May isa pa. Gigibain ng Blackstone ang lugar na to. Sabihin mo sa grupo ng Blackstone. Hindi sila pwedeng gumalaw dito. Sige. Sinabi ni Linger, nagkikibayan ng Blackstone ang barangay Mushroom. Anong nangyayari? Bakit walang balita? Tagapangulo, sa pagkakaalam ko, kasali ang All Souls dito. Anong panteon? Tumigil ka, Mushroom Head. Mamatay na ang baryo. Lulunurin ko ang kalbong hari gamit ang mga kabute. Oo nga, oo na nga, oo na nga, oo nga, oo na nga, oo nga, oo na nga, oo nga, Wahahaha, ang sikat na Mushroom Village. Walang kwenta, kahit cultivation base nyo. Sayang ang paraisong ito sa inyo. Lei Zhenxiong, panalo ka. Talo kami. Pasensya ka na, binigyan na kayo ng pagkakataon. Ngayon lang kayo nagising? Huli na. Hindi kayo makakaalis. Huwag kang feeling respectable na aso. Gawin mo gusto mo. Hindi ako naniniwala. Patayin nyo na kami lahat. Oo, kaya nyo ba kaming patayin lahat? Kahit mamatay, hindi kami aalis. Ganun ba? E di gawin niyo. Tatay, gising. Tay, gising ka na. Tay, Hindi ba takot itong oso sa parusa ng Diyos? Di ba sabi nila mabubuting tao maaga na mamatay? Ang mga salot na bubuhay ng 1,000 taon? Kayo ang may kasalanan sa nangyari ngayon. Walang dapat makatakas. Ang lakas naman yan. Parang may nakalusot na hindi nahuli. magpapasama ako ng mga tao. Hindi na ako mismo pupunta. Mag-iwan tayo ng mga bantay. Sinong may lakas pumatay ng walang awa? Hindi ba't nandito lahat ng tauhan natin, may tip din na kasama? Di kaya yung lalaki sa room 8? Imposibleng siya yon. Tambay lang ng buong araw. Walang matinong trabaho. Paano nagkagulo ng ganito? Sa tingin ko rin hindi. Parang siraulo talaga itong lalaking to. Tumawa siyang parang baliw. Ang galing din nito. Pwede pala nitong pasabugin ng bigas. Marahan lang na pagtapik, puno ang palayok. Medyo maingay lang talaga. Pero okay lang. Araw-araw na akong magkaka-popcorn. Hahaha. Tama ba ang nabasa mo? Sinaunang chaos clock na artifact. Sayang lang sa popcorn. Oo, may naalala ako. Di ba sabi ng Blackstone Group gagibain nila? Ngayon mismo ang 3 araw, nasaan na sila? Huwag kang mag-alala. Baka nasa Hall of Hell na sila pumila. Bakit naman? Kasi bumalik na ako. Paano ka nakapasok? Tama. Kain ka popcorn. Salamat, Kuya Landlord. Pero ayoko maging vegetarian. Ipagtabi mo na lang. Hindi, ako. Ikaw naman. Huwag kang kumain. Ako na lang kakain. Ang bilis talaga. Tapos na lahat. Wala akong pinatay. Bakit ko nakita ang mga taga All Souls? Anong pantheon? Sigurado ka sa nabasa mo? All Souls Church lang may mga armored warrior. All Souls nga. Kaya pala giniba nila ang Mushroom Village. Undas nga pala. Kaya pala gustong gibain ang Mushroom Village. Mukhang nadiskubre rin nila ang paraisong ito. Agawin ko ito sa pamamagitan ng pagwasak. Hindi basta-basta ang All Souls dito. Papatol kaya tayo sa gulo? Anong kinakatakot? Nandyan si Landlord Brother. Sige,
Abangan natin ang mangyayari. Tandaan mo, huwag magpakilala hanggat maaari. Huwag mag-alala, nandito ang room owner, hindi nila makakaya. Para sa sipa lang pala. Sino itong matabang ulo? Putulin niyo siya para sa akin. Yang. Ikaw? Sino ka? Ikaw. Sino mang pumasok ng walang pahintulot, dumating at pumatay ng tao. Kahit nakawan, dapat may dalawang opening lines. Putang ina, nandito ka ba para ayusin ang problema? Nabatog siya sa takot. Hindi dapat siya ang target. Meron yatang ibang eksperto. Sige, Tingnan mo ang ginagawa namin, bulag, halos magkalapit na tayo. Di mo alam kung gagalaw ka o hindi. Ano ba talaga ang nangyayari? Paano ko malalaman? Paano nangyari? Kanina ayos pa ako. Kasi ako ang may final say kung pwede itong sirain. Baka sobrang galing ni Sister Gowling, di ko inasahang master siya, madali na ngayon. Ngayong umabot na sa ganito, edi hindi ko na kailangan makinig ka sa akin. Tumutulong ako sa mahihina, parusahan ang masama at itaguyod ang mabuti, ang maalamat at walang kapantay na master, kilala bilang ang malamig na bayani. Gowling hero. Huwag kang matakot, bagamat makapangyarihan ako, pero ako ay may puso rin. Sa tingin ko tapos na tayo ngayon, umuwi na kayo agad. Tara na, 2 tangang ibon, kung di kayo aalis, di ko na kaya. Kung master ka nga, turuan mo ako ng ilang technique. Teka lang, Kuya Landlord. Huwag kang magmadali, parang may kakaiba. Utangin ang walang katulad na master. Yun lang ang kaya mo? Aray. Ay, Sino ka ba talaga? ang galing talaga ni Ate Gowling. Nasaktan na naman ako. Sinabi ko na ang pagkakakilanlan kanina. Ayaw ko nang ulitin pa. Kung magkakilala kayo, umalis na kayo. Baka malamig na ako. Mababaliw na ang katapangan ko. Kailangan bang tumawag ng ganyan kalapit? Mabuhay, Ate Gowling. Manatili kayo sa bahay, kahit anong mangyari, huwag lalabas. Hintayin niyong bumalik ako. Wala ka sa bahay? Nasa kumpanya ako, darating ako sa loob ng 10 minuto. Hoy, Ate Gowling, sandali lang, pakakainin kita. Natala ko ang mga nangyari ngayon. Malalaman mo rin agad. Tinamak ang Blackstone Group ko. Hoy, sandali lang. Nagbibiro lang ako kanina. Tapos na. Oras na para maglaro ng malaki. Kuya Landlord, ang galing-galing mo talaga. Sobrang hinahangaan kita. Kuya Landlord, sa iyo na ang bahala mamaya. 5 sixes ang nabasag ko. Tapos na, yan ang Blackstone Corporation, ang mapamatay na Blackstone Group. Ako, birhen pa rin ako. Kuya Landlord, may posibilidad kaya sa totoo lang ang lakas mo talaga. Tumakas silang lahat. Ang astig ko. Salamat sa magaling kong pag-arte noon. Kung babalik sila ngayon, Diyos ko, bakit ganito ang buhay ko? Leye. Nakipagkasundo na kami. Aalis na kami ngayon. Ipatawad nyo na kami. Mga putanginan niyong lahat. Nangahas kayong saktan ako. Maghintay kayong papatayin ng Angkan Wanley. Nasaktan ang mga kaluluwa? Imposible yon. Nandito lahat ng taga na yon. Hindi namin ginawa yon. Ano nangyayari? Hindi, may ibang pamilya pa sa nayon. Yung basura sa House 8 na sinabi mo. Kuya Landlord, huwag kang mag-alala. Sinisiguro kong hindi na sila muling babalik. Hindi rin ako isa akong sindikato sa black market. Na-offend sila. Kahit takbo ako sa dulo ng mundo, babaluin nila ako at kakantutin siya. Sayang, birhen pa rin ako. Kuya Landlord, at hindi yan madali. Kung yan ang iniisip mo, ano sa palagay mo sa aming 3? Ano ibig mong sabihin? Kung nag-aalala kang birhen ka, kaming 3 ang tutulong sa'yo. Seryoso ako? Di ako maniniwala hanggat hindi mo... Kuya Landlord, ang init dito. Mas mainit mamatay sa ilalim ng peony. Maging multo man ay romantiko rin. Guro, paparating na ako. Pusin niyo. Sandali, Kapitan. Ano ibig niyong sabihin? Eto kang bastos ka. Nagalit ang mga kaluluwa. Na kompromiso ang buong barangay. Anong kasalanan? Sabi ko,
Wala pa bang katuturan? Kung hindi dahil kay Kuya Landlord, namatay na kayo noon pa. Ngayon hindi lang walang utang na loob, hinahanapan pa ng sala. Tumigil ka, may dapat managot ngayon at ikaw lang ang basura sa barangay. Pagkatapos ng botohan, isasakripisyo ka para iligtas ang lahat. Kapitan, huwag na makipagtalunan pa. Unang gapusin ang salot na to. Tingnan natin sinong magkakalas. Isang dayuhan lang ang iyo dito. Huwag kang makialam sa mga bagay na oto. Baka ikaw ang maputukan ng ugat. Gusto nyo, subukan nyo. Sino ba talaga ang natalo? Tigil. Tigilan mo ako. Sister Gowling, Simula ngayon, ang Barangay Kabute ay pagmamay-ari na ng angkan ko. Sino ang gusto kong paalisin? Kailangan may magtaboy sa akin. Di ko inakalang ganito katapang ang babaeng to. Hindi ko to napansin dati. Kaya pala, kanina pa nagmadaling umalis ang grupo Blackstone dahil lahat sa kanya. Siya pala ang tagapagtanggol ng ating amo. Pasensya sa aking panlalabo kanina. Di ko nakita na ikay isang tunay na diwata. Si Miss Chu ang magiging tagapagmana ng mga taga-barangay Kabute. Makakasiguro kayo. Dahil isa lang pala itong malaking pagkakamali, hindi na namin kayo aabalahin. Paalam. Para kayong palengke, pasulpot-sulpot, umalis kayo kung gusto nyo. Akala ko ba tayo nasa palengke? Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Si Miss Chu ang nagtatanggol sa amin. Wala kang karapatang magsalita dito. O siya nga pala, Miss Chu. Paano naman ang mga taga-barangay Kabute? Mga tunay na hinirang sa ating lipunan. Maliban sa batang nasa kwarto 8, walang alam sa buhay. Isang duwag. Ngayon na may nagalit pa ang grupo Blackstone. Bakit hindi na lang natin siyang paalisin? Nababawasan pa ang ating mga problema. Tumahimik ka. Nalaman ko na ang nangyari sa entrada kanina. Kayong mga traidor. Nagpapakumbaba sa dayuhan, takot mamatay, pumatay ng kapwa, mas nararapat kayong paalisin. Binibini Chu. Mula ngayon, sino ang gustong manatili dito? Ilipat mo na ako, kahit isang buwan man lang. Bumalik ka sa loob ng isang buwan, o kaya ibigay mo na ngayon din. Hindi ito pwedeng gawin ni Binibini Chu. Or umalis ng isang buwan, or umalis ng tuluyan. Ikaw ang pumili. Sige na, sige na. nagpapasalamat si Ate Gowlings ngayon. Hindi ko inasahang ganito kakagaling. At kung hindi, maluloko ka ng mga hunghang na, hindi mo na kailangang mangamba sa puwersahang paggiba. Tingnan mo ako, baligtad ba suot kong pantalon? Hoy, yang titig mong yan. Ayaw mo bang tayong tatlo ang magmaneho? May sasabihin ako sa'yo ng tayo lang. Makipag-usap sa amin ng walang iba. Narinig mo ba ng tama? Close ba tayo sa'yo? Manood ka mula sa labas. Kapag walang utos sa akin, walang sino mang lalapit. Linshing, nasa bakuran ka rin. Sasabihin ko sa'yo mamaya. Sandali lang. Hindi ba't ako ang may-ari ng bahay na to? Ang kapatid na landlord ay nobyo mo. Dito na ako palagi nakatira. Gusto ko lang malaman kung anong klaseng tao siya. Duwag, pero may prinsipyo at kabaitan. Kaya gusto kong mabuhay ng maayos si Linshin. Hayaan mo siyang mabuhay ng maayos. Ate Gowling, ano ang ibig mong sabihin? Kakabalita ko lang. Si Wan Mingjiao ang mastermind ng demolition. Na-offend natin sila ngayon, hindi sila hihinto. Kaya isama ninyo si Linshin sa inyong tatlo. Lumayo kayo. Sapat ang pera dito. Para sa maraming henerasyon, wala na akong ibang hiling. Sana alagaan ninyong mabuti. Si Linshin, masyado siyang inosente, madaling masaktan. Hindi ko inasahang ganito ka pala ka mapagmalasakit. Mukhang nagkamali kami sa paghusga sa'yo. Ganito na ako mula pagkabata. Hindi ako mahilig makipag-usap sa iba. Halata naman, hindi kayo ordinaryong tao. Kaya ibibigay ko itong puso sa inyo. Paano naman ikaw? Huwag na yan. Kailangang may matira para dito. Kunin nyo na yung puso at umalis na kayo. Huwag nang bumalik. Binigyan mo ng isang buwan ang mga taga-nayon. Sa totoo lang, para din silang mailigtas. Walang awa ang mga kaluluwa. Kung hindi sila aalis, wala sa kanila ang mabubuhay. Kung ganun, hindi na kami magtatago. Alam mo ba, yung nobyo mo, sa totoo lang siya'y dakilang mandirigmang kayang wasakin ang mundo. Si Linshin ay walang katulad na maestro. Walang duda, wala kaming dahilan para magsinungaling sa'yo. Ang Kuya Landlord ay tunay na walang katulad na maestro. Hindi lang niya ito alam. Basta pukawin ang potensyal ni Kuya Landlord. Walang kwenta ang All Souls Church. Sayang dahil simple lang ang ugali ni Kuya Landlord. Napakahirap nito para sa amin. Marami na kaming beses sinubukan. Walang nangyayari. Kung ganon, meron akong paraan. Baka lang masaktan kaming 4 na magkapatid. Paano? Posibleng mangyari ba to? Wala na tayong choice. Ito lang ang pinakamagandang paraan ngayon. Masaya naman ang desisyon na to para sa amin, para kay Kuya Landlord. 4 kaming magkapatid na sumuko. Sige na. May magtapon nga nitong basura sa kawali. Patawarin mo ako. Hindi ko talaga sinasadya. Akala ko walang gurong ganun sa grupo ng Mongol. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon.
Dahil sa katapatan mo sa akin, bibigyan pa kita ng isa pang chance. Ano plano mo? Anong susunod mong gagawin? Ni-research ko na yung batang yon, kahit may skills siya, wala naman siyang backing. Isang nobody lang si Xiaobai. Ang pinakamahalaga sa kanya, mga babae sa sirasirang bahay na, yon, Kidnapin na lang natin sila? umaasa lang yang bata sa Dongtian Paradise. Di natin siya matatalo sa sarili niyang lugar, pero kung mailabas natin siya, mabubuhay siya. Kunin, nalaman pa ng mga tauhan ko sa mga babaeng nakatira doon. Nandun si Chulinger na kabiyak niya. At ang ganitong klaseng bagay, sa'yo na ito, tandaan mo kapag nagkamali ka ulit, huwag mo akong sisihin kung maging brutal ako, umalis ka. Salamat po, Master. Dapat tuparin nito ang misyon. Hindi epektibo ang leader. Bakit mo pa siya pinapanatili? Alam kong hindi ganun kasimple ang lugar na ito. Ang kailangan na lang nating gawin ay magpadala ng pain at hulihin ang malaking isda. Paano kung mabigo uli si Lei Zhenxiong? Ha. Sa kanyang kakayahan ngayon, siguradong mabibigo siya, ngunit may kasabihan sa grade siya tungkol sa mandadangkal. Ang ipis ay huhuli ng kuliglig at ang dilaw na ibon ay nasa likod. Higit pa rito, ikaw ngayon ang makamandag na ahas. Ang magbibilang? Susunod ang tauhan. Hoy! Nasa akin ang asawa mo. Isang oras para pumunta sa Eastern Suburbs Grove. Sasaksakin ko siya pagkalipas ng minuto. Ang astig, di saksakin mo. Uulitin ko, yan ang nobya mo at ang 3 kirida mo. Binabalaan kita. Teka. Scam call, di ba? Maiintindihan mo to. Sir, naka-download na ako ng anti-scam app. Mag-ingat ka. Tatawag ako ng pulis. Nababaliw ka na ba? Ako si Lei Zhenxiong. Maniwala ka man o hindi, hinati ko pera mo. Legend Siyong. Kukuha ako. Tatawag na ako ng pulis ngayon. Hoy, ina. Tangang bata to. Tito, ano sabi ng landlord kong kuya? Pupunta ka na ba para sagipin kami? Sasagipin ko nanay mo. Tinawagan ba ng batang to ang pulis? Hindi naman dapat ganun ka-absurdo. Ate Gang, maayos ang asawa mo. Malakas ang kanyang anti-scam na kamalayan. Tawagan mo na siya at sabi ko sa kanya, sige, Ang ganda ng iniisip mo. Paano kung magtutulungan kayo? Ang duwag mo naman, anong klaseng kidnapper ka? Pwede bang magpakita ka ng tapang? Huwag kang magpatalon-talon. Bilisan mo. Tumigil ka. Nakakalito na si nanay. Sino ba ang kumidnap kanino? ako si Lin Shin. Nakidnap ako. Sagipin niyo ako. Huwag tatawag ng pulis. Baka ako'y patayin nila. Kuya landlord, sagipin niyo kami. Baka kami. Sinta, huwag mong hubarin damit ko. Peye, sagipin mo ako. Kidnap ba ito? Bakit sila ganoon ka-entusiasmo sa kanya? Sana lahat ng hostage kasing masunod nila. Yan na naman. 2 leader. Narito na ba kayong lahat? Huwag mag-alala, nakaposisyon ng mga tauhan. Kapag siya'y nagpakita, gilitin natin siyang parang karne. Patayin at sunugin? Profesional kami? Eksperto rin kami sa mga babae. Magsaya muna tayo para di ma-bored. Yun din ang iniisip ko eh. Mga leader, pakiusap. Ang daming magagandang babae. Swerte ko ngayon. Simulan natin sa batang to. Gusto ko rin ng mga lolita. Gaano kaya kahirap yun? Sabay-sabay tayo, hahaha. Masaya namang paraan para mamatay. Pinili pa nila ang pinakamalupit. At ikaw, Leng, pag nahilo ka, iwas ka lang, hintay. Baka madugo ang susunod. Munting kapatid, huwag kang matakot, magiging malumanay ako sa'yo. Kung ganito ka kabait sa akin, dapat ba kitang pasalamatan ng lubos? Ganoon na nga, papatayin ko kayong dalawa ng mabilis mamaya. Anong nangyari kay Xiaoxui? Biglang nawala ang lakas ko sa loob. Nawala na rin ang lakas ko. Aray, 9 na langit na bitag sa dragon. Ano? Naglalaro ba kayo ng roleplay? 9 na langit na bitag sa dragon. Ang astig pakinggan. Pero gusto ko yan. Halika na, munting kapatid. Tigilan mo ako. Kuya Fangdong, nadaya tayo. Umalis ka? Hindi ganun kadali. 2 leader. Ano pang hinihintay ninyo? Lumabas na kayo. Bait ka pala. Nung nakaraan ako nakatakas ka dahil sa swerte ng kuweba. Ngayon, papatayin kita. Gawin mo sa akin ang gusto mo, pero pakawalan mo muna sila. Sayang namang pakawalan sila. Ano kaya to? Bago ka mamatay, ipapakita ko sa'yo ang 4 na magagandang babae. Kumusta na? Putang ina mo, lumaban ako sa'yo. Mabait na bata. Di ko inasahan na 2 beses. Tingnan mo ang kutsilyo, ibaba mo ako. Ano ka ba? Gusto ko lang maging mabuting landlord. Gusto mong gibain ang bahay ko, di ba? Di ko sinira ang bahay mo. Okay lang gibain ang bahay ko? Lakas ng loob mong apihin ang tenant ko. Dapat kang humingi ng tawad sa akin ngayon? Mag-sorry ka o hindi? Pag sorry mo tapos na lakas mang api ng tenant ko, di pa to ang huli sa'yo. Di pa tapos. Di pa tapos. Di pa rin tapos.
Anong ginagawa mo? Pinabalaan kita. Ang nasa likod ko ay All Souls. Turuan mo nanay mo, lakas mang api ng tenant ko. Pinaghirapan kita ngayong araw. Ako? Takbo? Matakot ka tumakbo. Kuya Pangdong, ang pogi mo talaga. Sobrang gwapo at astig. Hanga na hanga ako sa'yo. Lakas mang api ng tenant ko. Akala mo ba takot ako sa'yo? Apat na magagandang dilag. Ayos lang kayo? Buti na lang dumating ka agad. Ayos naman kami. Di na dapat tayo magtagal dito. Umalis muna tayo. Sino ang lumabas? Tila tama ang lidero. Waste ay basa. Hindi isang malaking pakikitungo. Ikaw ay mula sa All Souls. Ang apat na mahusay na proteksyon ng One-Ling Cult, ang Venerable Master of Spirit Snake. Ikaw, Wanling Sect, ay hindi maaaring manatili sa mundo ng Jablold. Halika sa mundo para sa sakunan. Hindi ka ba natakot na parusahan ng Diyos? Humph. Ang aming lahat ng kaluluwa ay langit. Lahat sa mundo ay sa aming mga mata. Ito ay lahat ng ants. Gusto mo bang gawin ito o dapat kong tulungan kita? Buksan ang iyong mga mata. Gumawa ng mabuting hitsura. Sino ako? Ang Venerable ay ang Demon Kingling. O kaya ikaw ang Enchantress, ang aming mundo ng demonyo at ang iyong mundo ng demonyo. Tubig na tubig ay hindi kailanman sinisira ang tubig ng ilog. Nagpayo ako sa iyo na tandaan ang iyong sariling negosyo at tumigil sa pagsasalita ng kalokohan. Pumunta ka ngayon. Ako ay magpapanggap kung ano ang nangyari ngayon. Hindi kailanman nangyari. Ngunit kung matapang kang masakit sa amin kalahating buhay, kami ng mga demonyo ay magpapahayag ng digmaan sa inyo kaagad. Ikaw ba ay isang demonyo race na nagkakahalaga ng aming takot? Paano kung idinagdag mo ako? Cheryl, narito ka rin. At kung hindi ito sapat, plus, ang apat na salita King Yun Saintes, hindi ko alam kung sapat ito. Inaasahan ng pinuno. Ang mga nakatira sa Dongtian Paradise ay hindi mortals. Hindi ko inaasahan na ito ang tatlo sa inyo na dati ay peerless masters. Interest. Talagang masaya iyon. Sister Gao, ano ang sinabi nila? Tila na dati ako masyadong mababaw. Hindi ko inaasahan ito. Ang aking mga kapitbahay ay naging 3 legendary Dio. Alis na ako at nagtatago kayong tatlo ng malalim? Bakit ka nakikipag-usap sa kanila? Picha, dito nila. Lingshe, huli na para umalis ka ngayon. Kung noong una pa lang, matatakot pa sana ako sa inyong tatlo. Sa siyam na kalangitang himpapawid na dragon. Wala kayong kayang gumawa ng totoong kirito. Kaya pala kasalanan mo. Dapat alam ko na to. Kung ang Blackstone Group lang sana, paano makokontrol ang Siyam, nakalangitang Dragon Array, isang sinaunang ipinagbabawal na sa lamangka. Ano naman kung ganon? Dapat alam mo na ang importante, karapat-dapat kang mamatay. Patayin mo sila para sa akin. Teka, pera lang ba habol mo sa akin? Ibibigay ko sa'yo, kung papatay ka, ako na lang diretsuhin mo. Pakawalan mo muna siya. Hindi ko inakala, mahilig ka pa rin sa babae. Kaya pala ang dami mong kasamang magaganda. Gusto mong pakawalan ko siya? Oo, may isa kang dapat pangakuan sa akin. Anong kondisyon? Simple lang. Gusto ko ang ulo mo. Tumayo ka ng maayos, munting kapatid. Kunin ang ulo niya at dalhin sa langit. Opo. Hindi mo ba gusto ang ulo ko? Bilisan mo at dapat tupad mo ang pangako. Ikaw, bakit okay ka pa? Kumusta ka na? Bakit naman ako? Ang kakaibang Siyam na langit na bitag Dragon Formation ay isang sinaunang ipinagbabawal na mahika. Maliban sa mga lineman, kahit pa dumating si Dalwo Jingxian, ang hininga ay mapipigilan. Pero bakit si Fangdong ayos lang? Naiintindihan ko, si Kuya Fangdong ay hindi gumamit ng tunay na ki. Si Kuya Fangdong ba ang sinasabi mo? Umutak na sa ganitong kalakas na antas ang kanyang katawan. Ano ba yan? Binabaliwala niya ang aking siyam na langit na bitag Dragon Formation. Recruit mula sa realidad. Pwede bang magsalita ako, ate? Nasa sobra ka na ba sa fantasy novels? Kung papatay o puputol kayo, bilisan nyo. Huwag nyo akong kausapin tungkol sa mga formation. Patayin niyo siya para sa akin. Hindi ko kaya to. Kaya pala itong tanong. Walang saysay ang siyam na langit na Kunlun Formation sa kanya. Hindi ko inakalang may ganitong tao sa mundo para ayusin to. Anong Vajra Immutable Bodies yan? Hindi magandang magtagal dito. Mas mabuting umuna na. Isusulat ko ang lahat ng nangyari ngayon. Uuwi muna ako para mag-empake. Bantayan niyo kung saan siya pupunta. Gusto mong tumakbo? Paano ako tatakbo ng mabilis? Paano niyo ako pakakawalan? Kung mahahasang hipuin niyo ako ngayon, bawat sentimo, hindi kayo pababayaan ng aming leader. Akala mo talaga tanga ako? Kahit anong mangyari ngayon, lilituhin ako ng leader nyo. Mas mabuting tapusin na natin lahat. Paano mo masasabing malulutas mo to at papatayin ako? Di mo ba sinabi ng o kanina? Papatayin mo ako, huwag mo akong hanapin. Mawawala lahat ng problema ng mga magagandang dalaga? Sabi ko pag-uusapan natin ito mamaya. Hindi, patayin mo na ako ngayon. Kung hindi, di ka makakaalis. Zongren, mauna ka na sasamahan natin siya. Sige. Hoy, anong ginagawa mo? Gets ko na. Magpapanggap ka ng aksidente, ano? Mali ang napuntahan mo. May diploma ako sa kolehiyo. Di ako nagpapauto. Medyo siraulo ba ang nobyo ko? Huwag kang mag-alala.
Kulang lang siya sa kaalaman. Hanggang ngayon, di pa niya alam ang nangyari. Di pwedeng ganyang kabastos. Kahit ako nakikita kong eksperto siya. Ito yung tinatawag na panatiko sa kapangyarihan. Anong gagawin ko? Pwede mo akong pakawalan? Sabi ko patayin mo na ako. Akala mo ayaw kong gawin? Hindi kita kayang patayin? Hindi ako naniniwala. Bakit mo kinain yung sandata mo? Basurang bakal lang to. Itatapon ko na to ngayon. Nakikiusap ako bilang isang mahinang babae. Pakawalan mo na ako. Basta pakawalan mo lang ako. Gagawin ko lahat. Seryoso ako. Basta't papayagan mo akong umalis. Handang gawin ang lahat. Ito pala. Aray! Anong gusto mo? Huy, ang sakit! Tap, 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 tap. Naku si Ate Gawleng. Bakit hinihila taing ako? Hindi mo ba nakikita na abala ako? Magandang dalaga. Magandang dalaga. Hamak, walang hiya, bastos. Gago ka. Sira ulo. Anong problema ko? Ilang taon na akong single. Anong masama sa pagtayo ng karnehan? At saka personal kong negosyo ito? Bakit pakialam mo ang laki? Ulitin mo nga. Hindi ka pa rin makapagbukas ng karnehan. Hindi na. Hindi na ako maglalakas loob. Aray, bitawan mo. Babalaan kita na maging tapat ka sa labas. Kung muling makikialam sa akin, baka ikapon kita. Grabe naman yan. Wala ba akong kalayaan? Sabihin ko na lang dito, kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Bakit ganito ang buhay ko? Nagmamay-ari lang ako ng bahay. Wala akong kalayaan. Huwag kang magdrama. Sino bang manugang ang napalitan? Ayaw kong magloko ang lalaki ko sa labas. Pero ganun pa man. Anong sinabi mo tungkol sa manugang? Sabihin mo kung may gusto ako sa babaeng yun kanina. Hindi. Sumusumpa ako sa Diyos. Talagang wala akong nararamdaman. Matanda't pangit naman. Yung babaeng yon at mabulaklak pa manamit, paano ko magugustuhan yon? Maglakas loob kang magsalita. Kailan ako naging bulag? Hindi. Aminado ako, meron ngang konting reaksyon kanina. Pero hindi ko alam na ikaw ang nobya ko. May kasabihan tayo, ang walang alam ay walang kasalanan. Kung alam ko lang na ikaw ang nobya ko, kahit bumaba pa ang diwata, hindi ako titingin. Tatay, hindi kita pag-iinitan ngayon. Kapag inurit mo pa yan, puputulin ko ang titi mo at ibababad sa asin. Fang Dongge. Ingat ka. Maligayang bati, Kuya Fangdong, hindi ka na single ngayon. Liyong de, utangin na mo. Sabi mo mabait at mapagmalasakit ang nobya ko. Ito pala ay babaeng demonyo. Hindi ito ang huli sa atin. Hatsing. Wisit, sino ang nanlalait sa Panginoon ko? Ang ating Shiner, ngunit ang lahi ng Dragon God ay bihira sa 1,000 taon. Pinakasalan mo siya sa karaniwang babae. Hindi ba ito labag sa nararapat? Tama po. Nagtanong-tanong ako, ang pamilyang Chu ay mayaman lang. Walang ibang silbi. Pangkaraniwang pamilya lang. Paano nila karapat-dapat si Siner? Ano ba ang alam mo? Ang panganay na babae ng Chu ay tunay na maganda. Kung gusto nating buksan ang lahi ng Dragon God sa puso, ito ang susi. Bakit kailangan ganito? Kahit hindi magising ang puso, walang katapat sa buong mundo. Tama ka, ang galaw ng puso talagang walang kalaban sa mundong ito. Ngunit, ang tunay na kalaban ay wala sa mundo ng tao. Nagdurusa talaga si Shiner kung karaniwang tao lang siya. Kay sarap sana ng buhay. Ito ang kapalaran niya. Ang dapat nating gawin ay gisingin ang mga bituin. Nakita na niya ang tamang babae. Ano ang gagawin natin para dagdagan ang apoy niya? Paano madadagdagan? Kailangang bumaba sa bundok ang tatlo ninyo. Ate Gawleng, nais mo ba talagang gawin ito? Kung lubos na mabubuksan ang kakayahan ni Kuya Wangdong, makakalakad ka ng pahalang sa 3 daigdig, magiging reyna ka ng 3 kaharian. Talaga bang susuko ka na? Kahit ipinanganak ako sa mayamang angkan, hindi ko ninais ang kayamanan o kapangyarihan. Dahil lamang sa mga ito, ang pamilya kong Chu ay naging malamig na bahay. Isang walang init na kabibe lamang. Tama ka. Ang kasikatan at kayamanan ay parang ulap. Hindi ba't para dito tayo nakipaglaban? Sa huli, ang payak na buhay ang tunay na katotohanan. Kaya ko piniling manirahan sa kagubatan. Ang ginawa ng bituin ngayon, nagpakitang tunay siyang lalaki. Swerte kong magkaroon ng ganitong asawa. Sa hinaharap, nais kong maging tahimik kasama siya. Humanap ng tahimik na lugar para sa ating buhay. Sino? Sino ang lumalabas? Huwag kumilos, kukunin ko ang buhay ninyong lahat. Sino ka? Walang saysay ang pangalan ko. Narito ako ngayon upang maghatid ng babala. Ikaw ang Diyosa ng kamatayan. Senior,
Wala kaming pagkakamali sa'yo noon. Kamakailan ay walang galit. Magtanong ka kung ano ang nangyari. Paghahanda sa impyerno, ulo ang hahantog pumunta ako ngayon. Nais ko lang ipaalam, sabihin sa landlord na maghanda siya. Gusto ko ang buhay niya. Anong sama ng loob ni Linshin sa'yo? Maaari mong sundan ako. Sinabing ako ang nobya ni Linshin. Kawili-wili ang nobya, mamamatay siya, kailangan mong umakyat. Hindi ka ba natatakot magdanak ng dugo? Ano ang takot sa kamatayan? Gusto ko lang malaman bakit mo siya pinatay. Kawalan ng kasalanan, nagkasala. Siya ay henyo sa pagsasanay na bihira sa siglo. Kung hindi maaalis ang batang ito, walang katapusang gulo. Payo ko na lumayo ka sa kanya agad. Ikaw na ang gumawa. Mukhang ang pangarap mong mamuhay kasama ng landlord. Baka mabigo ito. At tama siya, kawalan ng kasalanan, nagkasala. Bihirang talento sa pagsasanay ng kapatid ng landlord. Maraming matang nakatutok sa Diyos ng pagpatay. Baka simula pa lang ito. Dahil hindi ka makakapagtago, kakayanin ko ito kasama ni Linshin. Kahit mahina ako, pero gagawin ko ang lahat. Tulungan ang asawa ko sa paglalakbay. 9 na araw na paglalakbay. Ko, Wenje, ano ang plano mo? Anong kailangan naming gawin? Kahit hayagan? Hindi ito simpleng bagay. Huwag muna makialam. May plano ako. Kumusta po, tatay? May hihilingin sana ako sa iyo. Gusto kong sumali sa Tianchuansong bid sa 3 araw. Kasama ko ang nobyo ko. Hoy, Anong nangyari? Maaga pa lang ay napabuntong hininga na ang kapatid na landlord? hindi ko inakalang anak pala ng hari ng yaman si Sister Gowling. Isang maliit na landlord lang ako. Baka hindi ako karapat-dapat para sa kanya. Wala namang sinabi si Sister Gowling. Nagmumukmok ka na naman. Mura pero de kalidad. Alam kong hindi niya ako ayaw, pero natatakot ako baka hamakin ako ng pamilya niya. Malapit na akong makipagkita sa magulang niya. Tiyak na masusuklaman sila sa akin. Huwag kang mag-alala. Sino ang mayayamot sa'yo? Maliban na lang kung may sira sa utak, ilagay mo ang puso mo sa tamang lugar. Shh! Huwag mo akong papagkamatayin. Hello, may bahay. Oh, sige. Hintayin na lang kita ngayon. Hello, may bahay. Nasa pinto na ako. Ah, sige. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Maghihintay ako sa may pinto. Bakit pamilyar ang pangalang Tian Xuansong? Parang narinig ko na ito dati. Linshi. Ikaw si Han Xiaoji. Kumusta ulit? Ang ganda-ganda mo pa rin. Sino itong lalaking ito? Magkakilala kayo? Linshin, ito ang boyfriend ko. Gao Chani, magpakilala ka na. Kumusta po, Kuya Gao? Ako si Lin Shin. Ikaw yung lalaking sunod-sunuran kay Xiaoji, di ba? Kaya pala pamilyar ang pangalan. Anong ibig mong sabihin? Huwag kang magkamali. Ganito talaga si Tianyi magsalita. Diretso lang siya magsalita. Sinabi ko na dati na may gusto ka sa akin. Baka nagsiselos lang siya. Kailan pa ako naging tagahanga mo? Halatang ayaw mo sa kasal. Ako naman ay pumayag agad. Tingnan mo ang sinabi mo. Sa kalagayan mo, may lakas ka pa? Gusto mo bang mangarap ng hindi umaayon sa realidad? Sige, hindi na kita guguluhin. Bahala ka na dyan. Ano ibig sabihin ng promdi? Nagmukha ka ba sa jowa ko? Wala akong sinabi. Wala akong ginawa. Gusto ko lang tumayo ng tahimik. Ba't ka nakatayo dito, promdi ka? Alam mo ba kung saan ka naroroon? Umalis ka na. Aalis na nga. May sayad ka ba? Sa'yo ba ang lugar na to? Naghihintay ako sa jowa ko. Bakit ako aalis? Ay wow, may jowa ka pala. Gusto kong makilala ang babaeng yon. Bulag ba siya o pilay? Nagustuhan ka pa ng ganyan mong itsura. Tamad na akong magpaliwanag sa'yo. Linshen, ano ang ibig mong sabihin? Gagawin kitang baboy damo. Gusto mo pa bang makipag-away? Ano problema ko? Ikaw ang may problema. Naiinis ka lang dahil tinira kita noon. Ginagawa mo to para mapahiya ako. Mag-sorry ka ngayon din. Sabi ko, huwag ka masyadong mag-alala. Sige, tatayo na lang ako dito. Ikaw naman ang laging may hanash. Ano dapat ikinalulungkot ko? Bakit ako magsosorry? Tumigil ka at mag-sorry ka na. Ang dami mong kalokohan. Bibigyan kita ng 3 segundo. Lumuhod ka na ngayon din. Magpaumanhin kang maayos. Kulang na lang pati hininga mo. Tanggalin ko. Kotse ng ha... Nakita na ng bagong henerasyon si Larry. Sino sa kanila ang fiancé mo? Ano pang ginagawa ni Linshin? Halika, ipakilala kita sa mga magulang ko. Kamusta po, tito at tita? Ako po si Lin Shin. Ito ang mga magulang ni Linger. Ito ang aking fiancé na si Linshi. Mabait na bata. Ang galang mula ngayon. Tayo'y magiging pamilya. Huwag kang mahiya sa amin. Ayos yan, ha ha ha. Hindi ako makapagsalita. Libre lang gumastos ng pera dito. Salamat po, tito. Ayaw ko sa card. Kaya kong kumita ng sarili kong pera. Hindi masama. Walang bayag, hindi ko nakaligtaan ng matanda. Kukunin ko ang 50 bilyon kung may kailangan ka. Direktang kausapin mo na lang tatay ko.
Nanay, tatay, parang oras na po. Pasok na muna tayo. Etong dalawa pala ay Kamusta po, Tito? Ako po si Bai Xiaoji. Kaibigan siya ni Linshin. kung kaibigan ng manugang ko, syempre dapat maganda ang unang pagkikita. 1 bilyon yan, regalo ko sa unang pagkikita. 1 bilyon? Salamat po, Tito. Hoy, wag mong pakialaman yan. Kailan tayo naging magkaibigan? Hindi mo lang sinabi yan. Linshin, nagbibiro lang ako. Hindi ko akalaing manugang ka ng hari ng yaman. Alagaan mo ako sa hinaharap. Wag mo na alagaan. Sa huli, hindi kayang abutin ng palaka ang gansa. Lin, Shin, ano ba ang nangyayari? Lucy, anong nangyayari sa'yo? Para sa'yo ang mga sampal na ito, masasakit na salita sa asawa ko. Kung may susunod pang pagkakataon, hindi ganun kasimple yon. Nagkamali ako sa bonus draw na to. Pagkatapos nito, manugang, sinong may lakas ng look manakot sa'yo? Pump ng braso ang kailangan. Ako ang magbabayad ng pinsala. Salamat, Tio. Pero maayos akong makipag-usap, mapayapang lipunan. Dapat maging magalang ang lahat. Sabi mo magaling ang anak kong humanap ng manugang? Ang galing ng klase? Habang binabasa ko, lalo kong nagugustuhan. Oo, tama. Mapayapang lipunan. Dapat may klase ang bawat isa. Huwag kayong mag-away. Klase ay para sa may klase ring tao. Babala sa'yo ang sampal na to. Kung lalapastanganin mo pa asawa ko, ipapaalala ko sa'yo ang kahulugan ng kawalang klase. Manugang, una na tayo. Huwag nang sayangin ang oras dito. Mula pagkabata, walang nakasampal sa probinsyanong tulad ko. Umakyat talaga siya sa puno ng hari ng yaman. Paano kung maghiganti siya sa atin balang araw? Paghihiganti. Ipapaalam ko sa kanila ang kapalit nito. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba pera lang yan? Sa mundo natin, ang kamao ang tunay na katotohanan. Sa meeting ng tagumpay ngayong araw, may mga dalubhasa mula sa iba't ibang larangan. Dadalhin ko rin ang aking ninong. Makikita ko na ngayon, sa paningin niya, ano ba ang may saysay? Pera o lakas ng kamao? Nandito na si Lord kay... Hoy, hindi ba't hari ng yaman ang nasa harap ko? Espesyal na araw ito para sa mga mandirigma. Bakit sumama ang dakilang Diyos ng yaman sa pistang ito? Nagbibiro ka naman, Du Zhujiao. Wala namang nakasulat na bawal ang mayayaman dito. Tama ka dyan. Ang hari ng yaman ang mananalo sa pagsubok ngayon. Siguradong liliwanag ang lahat. Ling, samahan mo si Sina. Maglibot kayo. Sumama ka sa tatay mo. Batiin niyo ang dating kaibigan. Sige, inay. Sige na. Parang awa mo na. Ano ba ang kahulugan nitong pagpupulong? May dalawang pangunahing sekta sa Daxia, Norte at Sur. Ang Dragon Temple sa Timog at Tianxuanzong sa Hilaga. Tuwing 3 taon, nag-aalay ng kayamanan ang Tianxuanzong. Tinatawag ang mga bayani para makipagkumpetensya. Ang mananalo ay makakamtan, hindi lang kayamanan, pati proteksyon ng Tianxuanzong makukuha. Malaking karangalan para sa mga mandirigma. Ito ang pinakamahalagang araw para sa ating lahat. Ganun ba? Hoy, wag naman. Negosyante naman pamilya nyo. Anong ginagawa nyo rito? Naku, masyadong inosente ang asawa ko. Hindi niya alam ang mga binabalak nila. Kung mabubundok mo ang Tianxuanzong, malulutas ang lahat ng problema. Star, namimiss na kita. Pangako mo sa akin. Anong problema? Pagkatapos magsimula ang paligsahan, sana sumali ka rin sa... Ako? Hindi. Kanina mo pa sinasabi, ang lahat ng eksperto dito ngayon, kapag pumasok ako sa ring, hindi dapat maging basura ang trato. Asawa ko, hindi ka basura. Nakalimutan mo ang iyong pagiging makapangyarihan sa kagubatan noon. Isang lalaki lang binugbog ang mga salbahe. Hindi ko alam ang nangyari ng araw na yon. Nakita kitang inaapi. Talagang nagalit ako, baka swerte lang. Kung hindi, tao lang ako, paano mo tatalunin ang mga salbahe? Dumating na ang sugo. Magkita na lang tayo mamaya. Gintong pulang mensahero. Iangat nyo. Ang Open Heaven Slash ay sinaunang sagradong bagay. Mangahas akong magtanong sa sugo, saan nagmula ito? Ito'y buhay ng aking Panginoon ang nakataya. Ako'y nag-aral sa Sumeru Shanshan ng di sinasadya. Ngayon, ito ang premyo sa paligsahang ito. Sana'y ibigay ninyong mga bayani ang inyong makakaya. Ipakita ang inyong kapangyarihan. Ang Tianxuanzong naglabas ng banal na bagay bilang kayamanan. Napakahirap makamit ang tagumpay. Kailangan mong maging mas maingat sa susunod. Ikaw ang kinakausap ko. Naririnig mo ba ako? Nakikita ko ang bagay na ito. Bakit parang laruan ko noong bata ako? Parang karetang panggapas ng tubo.
Huwag kang magsinungaling. Kahit mukhang karitang-haring hibla, isa ito sa nangungunang 10 makalangit na sandata. Taglay ng espadang ito ang dakilang kapangyarihan. Isang saksak lang kayang putulin ng ilog at patigilin ng agos. Naalala ko na ito ang panghiwa ng tubo noong bata pa ako. Tingnan mo ang marka sa puluhan. Ako mismo ang gumawa niya noon. Sabing manahimik ka na nga. Delikado kapag may naka-overhear. Ginawang premyo ng Tian Xuanzong ang banal na sining ng digmaan. Hindi naman masyadong madali ang laban ngayon, di ba? Mas simple pala kaysa inakala ko. Maganda ang haliging panlong. May 7 array eye ang haliging dragon na ito. I-inject mo lang ang iyong key para ma-activate ang array eye. Ang makaka-activate ng pinakamaraming array. Ang magiging leader natin ngayon. Kilalang kilala kang mandirigma. Natatakot ka bang sumubok? Haliging panlong lang to. Mauuna ako. Di ko inasahang ganito kalakas ang haliging panlong. Nakalimutan kong sabihin kanina, mula sa kalituhan ng langit at lupa, ipinanganak ang haliging ito. Sa kahabaan ng 10,000 taon, nagtitipon ito ng kapangyarihang sumira sa mundo. Kapag kulang ang iyong lakas espiritual, hindi lang mabibigo ang pag-activate ng array eye, may uubos pa ang lakas mo ng banal na kapangyarihan. Masusugatan ang iyong mga litid at buto. Maaaring mamatay ka agad dito mismo. Sugo ng Jinghong, gumawa ka ng ganitong bagay. Hindi ba't parang pagpatay sa lahat iyan? Ang gustong magsuot ng korona, dapat pasanin ng bigat, manalo ngayong araw. Lahat ito ay voluntaryo. Kung makakalusot ka, pwede ka nang umatras ngayon. Tama ang sugo ng Jinghong. Ang panambang na pagbukas ng langit ay banal na sandata. Paano ito magiging madaling makuha? Ako si Zhao, susubukan ko ito. May isa pang umilaw. Magtataka pa ba kay Sugo Jinghong? At sa palagay ko ay nagtagumpay ako. May malalim na kakayahan siguro, Zhao. 2 mata ng aray ay maaaring buhayin ng sabay kung walang makakalampas. Ang leader ngayon ay si Zhao na Timonel. Amin na ang listahan, hahaha. Isang maliit na sekta ang nangahas maging leader. Sino ka? Ako si Shangguan Yang, utos ng aking ama na agawin ang mahiwagang sandata, patawad sa abala. Naku, paano siya naging bahagi nito? Tara na. Tara na. Sino siya? Huwag mong problemahin yan. Umalis na tayo. Tigil, binibining saan mo gustong pumunta? May kinalaman ba sa'yo ang aking pagsasanay? Paulit-ulit na tayong pinagtatawanan. Paano naging walang halaga yon? Paano nangyari yon? Ang ninong ko ay siya dahil sa pagiging anak mayaman ng hari. Ang ninakaw na sapatos ko ng walang dahilan. Ang anak ni Kai Wang, hindi ito madali. Ano ang dapat mong gawin tungkol dito? Ang pera lang yan. Isang sampal. 1 bilyon. Shangguan Gongsi, ang pamilya namin Chu. At ang inyong Shangguan, huwag tayong mag-away ng kapwa natin. Ito ba ang dahilan kung bakit may sama ba ng loob sa amin ng Shangguan? Di yan totoo. Kung noon pa ito nangyari, okay lang sana. Pero ngayon, ang kanina Gao ay naging parte na ng Shangguan. Ang puno ng Gao ay kinilala ang tatay kong ama-amahan. Ayon sa katandaan, siya ang aking inaanak. Ngayon, ang inaanak ko ay inapi. Paano ako, bilang ninong, mananahimik? Ano ang gusto mo? Simple lang. Paano sinaktan ng anak mo ang inaanak ko? Papaluin ng anak ko ang kanya. Shangguan Gongzi, huwag kang lumampas. Ako ang hari. Ang angkan namin, Chu ang pinakamayaman. Akala mo natatakot ako sa'yo? Maniwala ka man o hindi? Papatayin kita sa pera. Subukan nga natin yan. Ano kayang pakiramdam mapalo ng pera? Sige, bibigyan kita ng gusto mo. May bumaba sa kanya para sa akin. Ako ay 50 bilyon. 50 bilyon? Hala, 50 bilyon. Habang buhay nating kikitain to. bihira lang dumating ang ganitong pagkakataon. Shangguan Guzi, sabi nga, tao'y nagpapakamatay sa pera, ibon na may sa pagkain na mamatay. Huwag niyo kaming sisihin sa mangyayari ngayon. Ama, sige na. 4x4 na jeep. Di ko inasahang bata pa si Shangguan Gongzi, nakaabot na sa antas ng dakilang maestro. Kahanga-hanga. Ang ulo kong si Shangguan Yang. 50 bilyong yuan ang halaga. Sino ang gustong kumuha nito? Bukan ninyo kung kaya niyo. Ayos ka lang ba? Boss Shangguan, nasa ang lugar ito? Kaming lahat ay martial artists. Paano tayo susuko sa pera? Kahit pa 50 bilyon ang usapan, kahit 5 trilyon pa niyan, hindi tayo gagawa ng kasuklam-suklam na bagay. Hari ng kayamanan, kasalanan mo ito. Akala mo ba pera ang pakay namin? Gagawa kami ng labag sa konsensya? Bakit adi ka lumuhod at humingi ng tawad? Kung hindi,
Di ka aalis dito ng buhay. Lumuhod ka. Lumuhod. Lumuhod ka. Lumuhod. Lumuhod ka. Lumuhod. Ikaw ang sugo, manonood ka na lang ba? Ang kapal ng mukha mo, Hugh. Bidwining meeting ng Tian Xuanzong ang araw na ito, lahat ng bisita ay panauhin. Gagawin niyo to sa harap ko? Mamamatsyag kayo? Mag-report sa sugo. Pakinggan niyo sarili niyo. Kung may di bisita rito ngayon, di namin nilalabag ang batas. Di ba? Kung di lang sa bisita ng Tian Xuansek, wala akong pakialam dito. Pero dahil nandito kayo, paano kayo hindi maituturing na bisita? Hindi. Isa sa kanila ay siya. Siya nga yon. Hindi ako nagbobola. Bakit hindi na bisita ang pamilya Chu? Kilalang kilala. Pumunta sa mga marauder. May mga token na binigay ng Tian Xuanzong. May joke ba siyang dala? Dilat ang mga matating ng mabuti. Ito ang token ng pamilya Chu mula Tian Xuanzong. Pinaghihinalaan niyo ba siyang peke? Malalim ang bulsa ng pamilya, Cho. Hindi nakakagulat na may token. Pero, ano ang kinalaman ng token niyo sa kanya? Siya ang nobyo ko, kasama namin. Ikaw ang may joke. Nobyo mo lang siya. Nobyo, hindi pa asawa. Hindi naman siya tunay na Cho. Di ba? Tama ka sa sinasabi mo. Kung hawak ko ang token, maaari akong magdala ng kahit sino. Nando ba ang gusto mo? Ayon sa sugo ng Jinghong, kung hindi dahil sa mga bisita, syempre hindi siya aatake. May konting away lang kami. Dapat resolbahin dito. Pwede ba to? Siyempre, pwede. Kung may lalabag sa patakaran, ipagtanggol ang iba. Hindi imposible kung ganon. Huwag niyo kaming sisihin. Huwag kayong masyadong mandaya. Akala nyo ba mahina ang pamilya Chu? Tingnan natin sino mag-aabala sa manugang ko. Mga tauhan, ano pang hinihintay nyo? Lisyan, hamon ko sa'yo. Mataas ang puntos ko ngayon. Buhay o kamatayan. Huwag kang maglakas loob. Sumusunod sa patakaran ang inaanak ko. Kung may pipigil sa akin, hindi magpapakumbaba si Xiang Guanyang. Maghintay ka. Kunin mo na si Shiner. Ako'y mananatili rito. Kasama ng tatay mo. Sinong may lakas gumalaw? Shineri, kahit isang hibla ng buhok, ay dadaan sa bangkay namin. Narinig mo ba ang kalooban ng Diyos? Narinig ko ang ninong, kung may naghahanap ng kamatayan, huwag kang magalit. Hoy, sandali lang. Ang token na binanggit mo, mukhang meron akong katulad. Ano, akala mo ba ang token ng Tian Xuanzong? Isang puting labanos lang ito sa palengke. Kahit basura meron nito, Huwag ka nang magdaldal sa kanila. Mukhang ayaw tayong paalisin ngayon. Ako si Chu Jongtian. Akong magtatanggol. Tito, hindi ako nagsisinungaling. Hintayin niyo ako. Hahanapin ko ito. sige, bigyan natin sila ng konting panahon. Kung talagang may token ka, ako si Bai Xiaoji. Luluhod at magiging aso mo? Kung hindi mo makita, maghanda kang mamatay. Eto na. Anong token? Anong kaibahan nito sa hawak namin? Sabi ko magpeke ka lang. Dapat kayo rin magpanggap kahit bakal na kalat lang. Sabihin mo token ng Tian Xuanzong. Peking token ng Tian Xuanzong, dapat siyang parusahan. Antayin ang masayang ito? Pwede bang hiramin ang token mo? Ito ang utos ng Tian Xuansek Master. Hiyaw ang utos ng Tian Xuansek Master. Anong utos ng Panginoon? Hindi biro ang batang kapitan. Nagkamali ka ba ng basa? Gaya ng inaasahan sa utos ng Panginoon, natatangi, hindi ako maaaring magkamali. Tingnan mo ang utos na ito, Panginoon. Paano nagkaganoon? Kahit ang aking ninong, gintong token lamang. Paano may Panginoon ang isang probinsyanong tulad nito? Peke ito sigurado. Oo, imposible ito. Anong ginagawa mo? Bilisan mo at ayusin ang mga gamit, kapatid. Pekeng utos ng angkan. Malaking kasalanan iyan. Tapos na tayo sa araw na ito. Tito, hindi ko talaga ginaya ito, ang token na ito. Ibinigay ito sa akin ng iba. Tinitingnan ko siya at ang token sa inyong kamay, mas magkatulad. Kaya naiisip kong ilabas. Hindi ako nagsinungaling sa hari ng kayamanan. Hindi mo ba pinoprotektahan ng manugang mo? Nakita ko paano mo nalampasan ang Tian Xuanzong. Totoong-totoo ang sinabi ko. Wala itong kinalaman sa iyo. Ipapaliwanag ko sa kanila mamaya. Hindi mo kailangang kausapin sila. Yamang ikaw ang manugang kong si Chu Jiang. Kahit gumawa ka ng malaking kasalanan, gagabayan din kita. Kahit mamatay ka, ang angkan naming Chu, hindi ko pababayaan ang pamilya. Iulat sa sugo, ginaya ng taong ito ang token ng Panginoon. Nararapat siyang parusahan. Pasubukin ninyong magdesisyo ang sugo. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob. Hefe ng pulisya, kung gagawin mo, patayin mo na kaming lahat. Sugong Jinghong, narinig mo ng sarili mong tainga. Sadyang kumakalaban sa Tian Xuanzong ang pamilya ng hari ng yaman. Kung hindi mo siya papatayin, nasaan ang dangal ng Tian Xuanzong? Ang huli ay makikipagkita sa Panginoon. Utos ng Panginoon. Kapag nakita mo ang Panginoon, hindi ka na maghihintay, lumuhod ka agad. Tunay ba ang kanyang token? Paano yun posible? Gintong emisaryo, nagkamali ka ba sa pagbasa? Paano siya napatahimik?
Walang katulad ang soberanong token. Paano ako magkakamali? Bastos ka, nararapat siyang parusahan. Hilahin, putulin sa kaliwang kanan. Ay, patawarin mo ako dalisay na tagapagtanggol. Hindi ko sinasadya. Walang bahid dungis ang emisaryo. Ang marunong ay walang sala. Tagapagtanggol, kahabagan mo kami. Ninong, tulungan mo ang aking ninong. Tagapagtanggol, sandali lang. May mali sa bagay na ito. Anong problema? Kilalang kilala ulong ng Tian Xuanzong sa pagwagi ng bid. Ang mga imbitado ay mga mandirigmang dalubhasa. Mas matindi ang kakayahan nito. Mas mataas ang antas ng token na ibinibigay. At ang lalaking ito'y higit pa sa karaniwang walang nakitang aura, soberano. Paano niya nabigay ang pinakamataas na token? Tama si Horror. Ninakaw lang niya ang token. Tama na probinsyano. Mismo ang utos ng punong sekta ay ninakaw ni Lin Xin. Kung hindi mo sasabihin ang pinagmulan ng token, hindi ka makakalabas dito ng buhay. Ang manugang nati talagang hindi pangkaraniwan. Unang pagkikita pa lang, isinasapuso niya ang buhay ng pamilya natin. Ang tapang naman, ito mismo ang utos ng punong lalawigan. Mangahas magnakaw ng mga Ahahaha! Karapat dapat siyang maging manugang ng Angkang Chu. Haha, Linshin. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na, huwag kang mag-alala, manakaw man ito or hindi. Kalimutan mo, ako si Chu Linger, hindi kita sisishin. Kahit mamatay ka man, mamamatay rin kami. Magpakalalaki ka naman. Hindi ko talaga ninakaw, ni hindi ko alam kung ano yon. May babaeng pumunta sa bahay ko. Pinakain ko siya ng sopas, nagpasalamat siya. Binigyan lang ako nito. Naku po, maaari silang magpatunay para sa akin. Tanungin mo sila kung ayaw mong maniwala. Sopas kapalit ng token? Ano yan, Linshin? Lalong lumalaki ang bula mo ah. Anak na ito, magsabi ka na ng totoo. Pag hindi, huwag kang magtaka sa aking kalupitan. Totoo ang sinabi niya. Bakit ka nandito? Hindi kami darating. Sino ang magiging saksi mo? Sino sila? Ipakilala ko kayo sa lahat. Sila ang aking mga umuupa. Ako ang kanilang landlord. Mga nangungupat alagang hayop ay narito. Alam mo ba kung saan ito? Umalis kayo dito. Naghahanap ng kamatayan. Matapang. Sino ang may lakas ng loob? Binibining Jinghong, wala kaming ibang pakay dito. Natatakot lang ako baka magkamali ang kapatid kong landlord. Hindi makapagsalita, kaya manood na lang kayo. Paano kayo magpapatuloy? Nanonood lang kaming 3. At naniniwala ako sa leader nyo. Hindi gagawin yan para lang sa token. Tanungin nyo siya kung anong sopas ang iniinom. Worth it ba ang card na yan? Kaiba ang espiritual na lakas ng 3 ito. Hindi sila pangkaraniwan. Huwag na tayong gumawa ng gulo ngayon. Paano nyo nakuha ang token na ito? Itabi muna natin ito. Iuulat ko ito sa amo pag-uwi. Ang pagpupulong para sa tagumpay. Sige, ituloy nyo. Ibang usapan na lang pagkatapos. Bakit ka nandito? Ate Gaoleng, sino ang umapi sa inyo at kay Kuya Fangdong? Ituro mo lang, papatuyuin ko ang dugo niya. Sinabi ko bang pwede kayong tumigil? Sobra na ang hiningi nyo sa akin ngayon. Hoy, hindi ka sumipot. Malaki ang problema mo. Walang nanghingi ng pasasalamat sa'yo. Magreklamo. Okay lang, ayos lang. Kayong 3 ang magkakapatid ni Linger, ibigay nyo ang account number. Mamaya, bibigyan ko kayo ng 1 bilyon bawat isa, regalo kong pampalubag loob. Salamat, Tito. Walang anuman sa inyong 3. Ilang buwan na kayong di nagbabayad ng upa. Bayaran nyo na ang utang nyo sa upa. Kung di nyo babayaran, lalong lalaki ang utang nyo. Tama na. Yan, wala kaming pakikitungo ng pamilya Siangguan. Hindi ko to palalampasin ngayon. Ano ang mangyayari mamaya? Nagtatago kayo sa likod ko. Nagningning na ang 4 na mata ng mga batang Panginoon. Sino pa ang susubok? Na 4 na mata, ito ang dakilang silanganing kaharian. Sino kaya ang makakatalo nito? Pag nagkamali ka, buhay mo ang kapalit? Hindi ko alam. Kung walang sasaba, ipapahayag ko na ang nanalo. Ang tagapagbalita ang idineklarang nagwagi. Sandali, hindi laruan ang imbitasyon ng Tian Xuanzong. Dumating ang mga tunay na mandirigma. Kung ganito lang kadaling manalo, nakakainis talaga. Ang ibig sabihin ni Ji Shangguan. Dahil taglay niya ang simbolo ng punong sekta. Ibig sabihin napakataas ng kanyang kapangyarihan. Bakit di niyo subukan sa kanya? Makikita rin natin. Ang liit ng braso at binti ko, sayang lang. Kakain muna ako ng pakwan dyan sa baba. Sige kayo, tuloy lang. Eh kung wala ka namang pambihirang lakas, bakit ka pabibigyan ng token ng Secmaster? Minamaliit mo ba kaming mga tao rito? O ang buong Tian Xuanzong? Eh di huwag mong sabihin yan. Ako na mismo ang pumunta rito. Sige, ikaw na magpaliwanag sa kanila. Huwag kang mag-alala, Kuya Fangdong. Nakita mo naman ang lipstick ko, di ba? Tita, magaling talaga magsalita si Little Demon. Talagang mapoprotektahan tayo niya. Tigil na Little Demon. Ayon sa landlord ko, isang henyo sa martial arts sa 1,000 taon. Walang problema ang panlongkolum at sinabi rin niyang lahat dito ay basura. Tinawag kaming basura, mukhang naghahanap ka ng away. Dapat sumampa ka ngayon din. Tingnan natin ang kakayahan niyan. Sumampa ka. Sige, sampa na, sampa. Magaling ang acting ko kanina, di ba? Magaling. Walang kapintasan. Pero gusto kitang sakalin sa ginawa mo. Ako si Linshin.
Ang galing mo talaga, Master Lin. Pakiusap. Hindi ako makagalaw. Gusto mo tulungan kita? Tumahimik ka. Landlord, sige na. Naka-reserve kami para kay Wu Liming. Hindi makakatakas ang asawa ngayon. Huwag nating pabayaan siyang tumawa. Sandali kung may mangyari sa'yo. Paano kung mag-asawa ako ng iba? Huwag kang matakot ho, Bienan. May pera ako kung mamatay ka. Sa ika-15 araw ng bagong taon, magsusunog ako ng pera para makakain at mainom ka ng maanghang. Ang manugang ng pamilya, Chu. Ang pinakamatapang, anong kinakatakot mo? Kung may lakas ka, hayaan mong putulin ka ng libo-libo. Mahal na Bienan, 3 magagandang babae. Pwede bang huwag mo akong pauwiin? Hindi ba ako pwedeng umalis? Anong kasamaan ang ginawa mo? Tama ako. Kaya niya ba? Hindi ba yan kalokohan? Huwag kang mag-alala, Ate Gowling. Mas malakas si Kuya Landlord kaysa sa iniisip mo kahit ang panlong kolom ay hindi makakatulong sa kanya. Gagamitin mo ang patay na kabayo bilang manggagamot. Kawawang asawa. Anong ginagawa mo, probinsyano? Bilisan mo't ipakita ang kakayahan mo? Huwag mong sayangin ang oras mo. Ang daming nanonood. Kung hindi mo pa gagawin, tutulungan kita. Mr. Lin po. Hamunin ang mga atleta. Di inaasahan ang Phoenix God Soup ay napakalakas. Ang pagsasaka ngayon ay singhusay ng 3 taon ko. Hoy, kung makikita mo ulit ang Diyos, tiyak na babawi ako sa'yo. Diyos. Jinghong, tigilin mo siya, sandali. Mag-ingat ka, bayaw na siyan. Sabihin mo sa akin, hanapin ang pinakamahusay na panday para sa aking mabait na manugang. Gumawa ng kabaong na puro ginto. Ay, Kakaiba. Bakit walang kahit anong galaw? Hindi naman sira ang haliging dragon na to, di ba? Ano ang 7 bituing liansu? Narinig kong tanging sa lupain ng mga engkanto. Maisasabay ang pagliwanag ng 7 mantra. Posible bang siya ang dumating? Paalisin mo na yan. Huwag ng gintong kabaong. Gumawa muna tayo ng estatwang solidong ginto. Ilalagay ito sa gitna ng angkan ng mga tiyub sa ating puno ng pamilya. Tingnan mo lang. Sige, sige. Hoy, pasensya na. Daan ba ito? Maraming nasagasaan si Jinghong. Ipagpag mo sa Immortal Master ang kanyang kasalanan. Ipagpag mo sa Immortal Master ang kanyang kasalanan. Hoy, anong klaseng hukay ang ginagawa mo sa akin? Ginawa ko ang hiniling mo. Pakawalan mo na ako. Maliit lang akong may-ari ng lupa. Ginoo, maraming nag-uusap dito. Sumama ka sa akin sa isang lugar, may gustong makipagkita sa iyo. Hindi ka nagagawa ng panibagong hukay? Yun lang. Hindi makati ang kuto. Linger, may uunahin muna akong gawin. Hintayin mong ako ang manguna. Salamat, Immortal. Immortal po. May utang na ulo si Sister Gowling at may amo. May tingnan mo mismo. para mo na. Kayong lahat ng mga salbahe, ginagago niyo ako. Bakit hindi kayo lumuhod at humingi ng tawad kay Miss Chu? Miss Chu, nagkamali kami. Pakiusap ibangat ninyo ang kamay. Palayain ninyo kami. Miss Chu, patawarin po ninyo kami. Kung palalayain ninyo kami ngayon, sa susunod na buhay, magiging bakat kabayo ako para sa inyo at kay Immortal Lin, maging kabayo po sana. Ngayon kayong 3 hanggang 5 beses nang gusto kong patayin ang asawa ko. Bakit hindi nyo ito naisip kung palalayain ko kayo ngayon? Hindi ako ang unang minahal. Ate, tulungan mo ako. Mukhang may bagong tiging ako ngayon. Ate Gowling, samahan mo muna ang tito't tiya mo. Hindi bagay sa inyo ang susunod na eksena. Tapusin na natin. Miss Chu, sino pa? Sabihin nyo lang. Ngayon kaming 3 magkapatid. May isang dapat pagtuunan. Gagantihan ko ang bago't lumang galit ninyo. Miss Chu, ako, nagkamali ako. Nadinaya rin ako ng masasama. Nabulag ang puso ko sandali. Bigyan niyo po ako ng panibagong pagkakataon. Lumampas ka lang, hindi pa paghingi ng tawad. Ngayon babayaran mo ang ginawa mo. Sino ang lalabas?
Bakit ganon? Ang tao ay hininga ng mga demonyo. Hindi magandang manatili rito ng matagal. Umalis muna tayo. Paano si centrifugation? Hindi pa siya nakakabalik. Munting demonyong Snow. Dalhin mo muna si Sister Gauleng at ang tito at tita para umalis. Naghihintay ako dito sa pagbalik ni Kuya Landlord. Sister Gauleng, alis na tayo. Ingat kayo. Magkonti agad pag may nangyari. Walang mangyayari kay Linshin at Xiaoyu. Diba? Hindi rin gumagana ang telepono. Base sa lakas ni Sister Ling yun at ni Kuya Landlord, dapat ayos lang. Pero hindi ko alam kung paano. Lagi akong kinakabahan. Ganito rin ang pakiramdam ko. Muna, samahan mo muna si Sister Gauleng. Babalik ako para tingnan. Nakatakas na ako. Tingnan nyo kung sinong dala ko. Ikaw pala. Ipakilala ko ang matagal na nating kaibigan. Si Ye Qinglan pala ang leader ng Chenchuan sect. Nako, sabihin mong nagkataon lang. Kung alam ko lang na siya pala, hindi sana tayo nagkagulo kanina. Nakilala na ni Qinglan ng hipag at dalawang kapatid. Pinabalaan kita. Pwedeng bisita ka. Pero huwag mong isipin na manatili dito. Paano nagsalita si Xiao Xui? Ito ang leader ng Chanshuan sect. Okay lang ang hipag. Sa pagkakakilala sa dalawang kapatid, kaya kong gawin ang gusto ko sa inyong dalawa. Nakaraan na yan. Huwag mo nang isipin yon. Kahit sino pa tayo ngayon, hindi nito mababago ang ating pagiging magkapatid. Sabihin mo, oh, Kuya Landlord. Sige, ikaw ang masusunod panghuli. Kahit ano pa ang tunay na pagkatao mo, huwag mong kalimutang magbayad ng upa. Tumigil ka na sa pagtayo, pumasok ka at magpahinga. Mamaya, ako na ang magluluto. Magkita-kita tayo para masayang pagkain. Ah, tama. Si Ate Ling yun? Bakit hindi mo siya nakita? Hindi siya sumama sa inyo pabalik. Hindi ko siya nakita. Nang lumabas ako kasama si Secmaster, wala nang tao doon. Ate Ling yun, baka may nangyari sa kanya. Sino ang lalabas? Galing ito kay Kuya Landlord para sa iyo. Ikalawang anak na lalaki ni GR na may cellphone. At itong markang ito, Nagsasaka na naman. May kinalaman siya sa nangyari kay Ate Ling yun. 30,000 alagad ng aking Tianchuan sect. Handa akong maglingkod sa Immortal Master at sa tatlong magkapatid. Huwag kayong magpanik. Nasa kamay ng iba ang mga tao ngayon. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. hindi tayo pwedeng maghintay lang dito. Kung sakaling may mangyari kay Ate Ling yun, buong buhay ko, nang hirap ako makatulog. Meron akong paraan. Medyo delikado lang. Kung hindi ito magtagumpay, isa sa panganib natin ang buhay natin. Sabihin mo na agad, basta maligtas si Ate Ling yun, kahit mamatay ako ng 100 beses. Yamang ito'y tiyak na ating haharapin. Maging matapang tayo ng lubusan. Di ba't may kasabihan, gusto mong mawalan ng ulo sa araw ng kasal mo? Kaya sa 3 araw na lang tayo ikakasal. Gawin nating isang nakamamanghang kasalan. Sa ganitong paraan, maiiligtas natin si Lin Yunjin at maisusuko ang utak ng lahat. Lin Shin, sana'y maging bayani mo ako. Naniniwala akong mapoprotektahan mo kami ng iyong mga kaibigan. Ang pakasalan ka, pinakamalaking biyaya sa buhay ko. Di ko alam kung kaya kong protektahan ka. Ngunit ipapangako ko ito, kung may magnanais man manggulo sa'yo, tapakan muna nila ang bangkay ko. Mga panauhin, ito ang kasal ng aking anak na babae at manugang. Naghanda ang tiyahin ng kaunting alak. Makiinom na kayong lahat. Isa pa, may narinig akong mga balak manggulo na babastusin ang pagdiriwang ng puso. Ang pinakadiwa nito, sino man ang may sabihin, ang estilo ng Angkanchu ay mamatay kaysa sumuko. Narito ang puso't diwa namin. Subukan ninyong kunin, dadalhin din namin ang 12 mandirigma ng Angkanchu. Ang tapang ng hari, daan-daang mandirigma ng inyong angkan. Dapat kayong pasalamatan. Kuya Chu, Wentay, kung magpapatuloy kayo, ako ay sumama ka sa akin. Samahan mo ako. Gaya ng inaasahan sa hari ng kayamanan, ang lakas ng loob. Anong ginagawa mo dito? Di kita imbitado. Napakasaya ng okasyong ito. Nakiinom lang ako't nagbabatian. Di naman siguro kuripot ang mayamang hari. Lahat ng bisita ay kapuri-puri. Yamang narito na si Ginoong Siyangguan. Hindi magkukulang ang angkanchu ng alak. Subalit maasim ang alak ng aming angkan. Tingnan natin kung malulunok mo ito. Nag-iisip ng labis si Binibini Chu. Ako si Xiangguan Yang. Gusto ko lang ng maasim na inumin. Habang mas maasim ang alak na ito, lalo akong naglalasing. Xiangguan Gongzi ang sinabi ko. May kasal sila ngayon. Hindi kita inimbita. Pumunta ka ng walang imbitasyon. Maging magalang ka. Yun nga, sinasabing maasim ang alak, mahinay na paalala lang, magpapaalis ng marangal. Wala akong narinig na masamang salita. Ha. Totoo ang sinasabi ko. Kaya kong inumin ang alak ng pamilya Chu. Kung para sa inuman sa kasal, hindi sulit na isugal ang buhay mo.
Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko pinansin ang aking manlalaro na si Wentay. Shangguan Ying, huwag kang pumunta sa araw ko. Nag-o-overthink ka, Lin Gongsi. Kaya mong gumawa ng panlong pillar. Dakilang henyo ng 7-star Lianzhu. Ako si Shangguan Ying, isang grandmaster lang. Magkakagulo ka pa sa kasal mo. Mabuti naman. May mga kaibigan lang ako. Hindi ko alam kagtang sasabihin nila. Mag-ingat, hininga ng demonyo yan. Kaya pala ang yabang niya. May tulong din ako. Sino ka ba talaga? Ipapakilala ko kayo sa lahat. Paano naman sila? Ikatlo sila sa 4 na general ni Cult Master Wanning. Venerable Spirit Snake. Black Evil at White Evil. Sino ang 4 na general ng All Souls Church? Si Mentay ang Thunder Runner, di ba? Kanina mo pa tinatanong kung sino sila. Ngayon, sasabihin ko na ano ang susunod na gagawin. Ano pa? Nagtatanong lang ako. Tara, inuman na. Sa kapatid kong may-ari lang ng lupa ito, ano? Hindi ka ba nasapul ng husto nung nakaraan? Ha, talaga? Ang lakas. Noong nakaraan, kontrolado ito ng hudyat. Galit na galit ako. Wala pang 1 katlo ang nahulog. Ngayon ko ipapakita ang tunay kong lakas. Huwag kang magdaldal. Nasa inyo ba si Sister Ling yun? E ano kung oo, huwag kang mag-alala. Buhay pa siya. Nagustuhan lang ng pinuno namin ang katawan niyang Chingyun Sintes. Inanyayahan lang siyang magsa. Kung masusunog nyo, si Sister Ling yun, hahamunin kita hanggang sa kamatayan. Malalim na hinga. Inutos na ng pinuno, gantimpala sa pagpapasuko, papatayin ng walang awa ang susuway. Tama na. Ulo ko lang ba gusto mo? Narito ang ulo ko. Isuko mo si Ling Yunjin. Kunin mo na ang ulo ko. Sige, ibibigay ko gusto mo. Daanan mo muna ang bangkay ko. Lianer, gaano kagaling ang mga kapatid mong babae? Alam kong hindi sila karaniwang tao. Hindi ko inakalang ganun sila kalakas. Pangahas si Shangguan Ying na lumaban sa akin. Bakit hindi? Nether fan. Mamamatay tao. Ikaw ang Diyos ng kamatayan. Mukhang nagtipon ang lahat ng kaaway ngayon. Diyos ng pagpatay. Kasabat ka rin ba ng simbahan ng lahat ng kaluluwa? Haha, karapat dapat pang ikumpara sa akin ang simbahan ng lahat ng kaluluwa? Diyos ng pagpatay, mag-ingat ka sa iyong pananalita. Ganito ako laging magsalita. Sino pa ang hindi naniniwala? Napakalakas na hangarin sa pagpatay. Mukhang mas makapangyarihan ang Diyos ng pagpatay kaysa inaakala. Mukhang talagang nasa panganib tayo ngayon. Senior, kailangan mong asikasuhin ang asawa ko. Wala na akong sasabihin. Ang buhay naming mag-asawa, kunin nyo na. Pero huwag nyong sasaktan ng pamilya at kaibigan ko. Mga hari sila ng mangkukulam. May papatayin ako ngayon. Itong batang si Yun lang ang target. Maghiwalay ka agad kayo sa kanya. Sinisiguro kong ligtas ang lahat dito. Ako ang asawa ni Lin Shi. Isinilang para magsama. Sa kamatayan ay magkakasama. Sa buhay at kamatayan, magkakasama tayong lahat. Bakit may kakaibang pakiramdam ako? Huwag kang mabahala. Asawa ko, kahit libo-libong hiwa ang abutin, hindi kita iiwan kailanman. Ay, hindi yun ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko ay boses ng lalaking ito. Bakit pamilyar sa akin ang boses na yan? At ang kanyang pangangatawan, parehong-pareho na ang tono ng boses niya. Huwag kang magsalita ng pabugso rito, Panginoong Diyos ng pagpatay, kasama sina Diyos Lu at Diyos ng pagwasak, at ang tatlong tunay na Diyos, maliban lang kay Emperador Zun at Cult Master Wanning sa mundo, walang makakapantay. Paano mo malalaman, probinsyano? Hindi, mukhang lalong tumutugma. Tingnan ko. Alam ko na kung sino ka. Alam ko kung sino ka. Mali ang napuntahan mo. Huwag mong sabihin sa sarili mo, 'di ba? Hindi ko sinabi kung sino ka. Paano mo ako nalaman? Hala, sige na. Tigil ang biro, kunin mo na. Huwag mong kunin. Kaya mo bang kunin? Kung hindi mo kukunin, ako na mismo. Ikaw ay, hoy, ako na ang magtatanggal. Anong nangyayari dito? Kilala ba ni Landlord ang Diyos ng pagpatay? Lumabas ka riyan. Siya mismo ang pumatay sa Diyos. Winakasan ang 7 kaharian sa loob lang ng 3 araw. Kahit gaano pa kalakas si Kuya Fangdong, imposibleng makilala ang Diyos ng kamatayan. Sige na, tigil ang gulo. Hindi ko talaga magagawa. Maraming nanunood. Sanyang? Ang tagal nating hindi nagkita. Maganda ka pa rin. Ikaw lang ang makapagsasalita. Ano pang ginagawa mo? Bakit di mo ipakilala ang manugang ko? Sanyang, ito si Chu Linger, ang asawa kong si Linger. Ito ang tiyahin kong pangatlo. Kumusta, Sanyang? Ay, naku. Maganda ang manugang ko. Para kang diwata. Ako ang Sanyang ni Lin King. Kung bubulihin ka nitong bata sa hinaharap, sabihin mo lang kay Sanyang, babaliin ko ang binti nito. Sanyang, ito ang biyenan kong lalaki, biyenan kong babae. Ito ang kaibigan kong si Xiaoyao Xiaoxue. Kumusta po, tita? Sige, ay nako, masayang-masaya ako. Mula ngayon, magpamilya na tayo. Ay tita, may tanong ako. Kung ikaw ang pangatlong asawa ni Kuya Lin Xing, bakit mo sinabing papatayin mo siya noon?
Wala akong magagawa. Sino mang gumawa sa batang to na duwag? Kung ayaw kong pilitin siya, kailan kaya siya gigising? Pinilit ako ni Sanyang nakalimutan. Pero nung malaking araw ng kasal, kunin mo ang unang post ko, anong nangyayari? Kalakaran kung hindi ko isinulat yon. Nagmamadali ka bang ipakasal ang manugang? Naghihintay pa rin ako ng apo. Ang aking Panginoong Shen, simbahan ng lahat ng kaluluwa. Ilang beses nang gambalain ang kapatid ng may-ari, dinukot pa niya ang isa naming kapatid. Dapat kang magpasya para sa amin. Oo, dinukot nila ang kaibigan namin. Matagal nang retirado ang matandang to. Hindi nyo ba alam sa All Souls ang apelido nyo? Ipadala agad dito ang kaibigan ng anak ko. Kahit isang hibang buhok ang mawala sa harap nyo. Pagkakalahatin ko ang mga butot, papatayin ang mga Diyos. Manatiling ligtas. Tingnan ng leader. All Souls. Hindi ka na natili sa mundo ng demonyo? Bakit ka nandito? Hindi ka ba natatakot sa kapahamakan? Sumpa ng Diyos. Ha 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 ha. Ikasiyam na antas ng tungtian Demon Art. Mukhang may mata ka talagang gumagana. Nalampasan na ng Heavenspan Demon Art ko ang ika-9 na antas. Wala nang katapat sa 3 kaharian. Ano ba ang salo? Hindi sabihin mo sa nanay na hindi matatalo? Nalusutan nga nitong matandang halimaw ang ika-9 na antas. Tita, sasabay kami sa iyo sa laban at retreat, buhay at kamatayan. Hindi naman kailangan yan. May ilan pa kaming matatanda rito. Paano mo papayagang kumilos ang mga kaibigan ni Siner? Ate, Tiche, tumigil na kayo sa pagtatago. Lumabas na kayo ngayon din. Si Jidan Huang ang Diyos ng nawalang landas. Ang dugong liwanag ng pagkalipol ay ang Diyos ng pagkalipol. Hindi ko inakalang sa buhay ko. Masasaksihan ang pagsama ng 3 Diyos. Mitiin mo sa buhay mo. Kung hindi ako takot sa kamatayan, ako ang gatekeeper, gusto ko talagang labanan sila. Lahat ng kaluluwa. Di ko alam kung kami ng 3. Kaya mo bang durugin ang ika-9 antas ng Tongtian Devil Art? Pagkawasak. Lucifer, nagkita na kaming 3 noon. Ngayon ay pagitan ng All Souls Church at ng mga langgam. Huwag kayong makialam dito. Tama ang pinuno. Ayaw ng 2 Diyos dahil sa isang hamak. Makipag-ugnayan tayo sa Tianling Church. Sino ang may lakas ng loob magsalita? Ito ang nangyayari. Winasak ng trono ng Diyos ang langit at lupa. Magic Road 5 katawan. Ibabayad mo ba ang balbon na to? Sasawsaw ka ba sa putik na to? Balbon, magsalita ka ng maayos sa akin. Ano mo dinungisan ng anak ko? Warner, Kuya Fanglong, di ba dapat? Tita Ernyang, bakit ka nandito? Siner, halika yakapin ni Ernyang. Sige, aalis na ako. Ang tulis ng mga hita na to. Tia Ernyang, ipakilala ko sa inyo ito ang aking manugang na babae, Chulinger. Ito naman ang aking biyenan. Ito ang aking mga kaibigan, si maliit na demonyong Snow. Kilalanin ninyo ang 2 siya. Nakilala na ni Lianer ang 2 biyenan. Sige na. Ang manugang ko, ang ganda-ganda. Mula ngayon, ikaw na ang anak kong babae. Pagkatapos ni Siner, dapat mong tratuhin ng mabuti ang tao. Huwag mong siyang biguin, anak. Naiintindihan ko na ang sarili kong asawa. Huli na para saktan ko. Ate at Itse, umpisahan na natin ang negosyo. 3 araw na kaming hindi nagpapaputok. Lahat ng kaluluwa, subukan na yun. Akala nyo ba kayong 3 kayang sirain ang 9 na patong ng langit na demonyong sining ko? Ha 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 ha. Napakalakas nitong 9 na patong na demonyong sining. Kami pong 3 ay handang maging mga piyonyo. Gawin na natin. Sino? Ginoo, may nang aapi sa amin. Natatakot ba kayong 3 minsan? Hindi naman ganoon sa bahay ko. Emperador, darating ka rin dito. Lahat ng kaluluwa, sinabi ko nang huwag kayo sa daigdig ng demonyo. Bakit kayo tumakbo dito para mamatay? Xiaoyao, suntukin mo ako agad. Hindi ako nananaginip, di ba? Parang nalilito na rin ako. Bakit niyo ako tinitingnan? Nalilito na rin ako ngayon. Asawa, gusto kong kumpirmahin, ang 3 Diyos ay iyong ina, ang emperador ay ikaw, ama. Paano ka nagkaroon ng duwag na ugali? Inyesan bang in your pangalala? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Anong Diyos? Emperador, naguguluhan na ako? Umangat sang ating angkan ngayon. Naku naman, paano naging gaoji ito? Malinaw na ito napakataas na puno. Ha ha ha. Mabuti. Napakabuti. Ang maalamat na emperador. Narito ang 3 Diyos ngayon. Di na sayang ang 9 layers heavenly devil art ko. Sigilan ng kalokohan. Sandali lang. Matagal na akong retirado. Wala nang labanan sa puso. Narito ako para sa kasal ng anak ko. Ang away ninyo ng anak ko, sa inyo yan. Huwag daw ako makialam. Sab ko sa inyo lang yan ng anak ko. Nandito ako ngayon. Gusto ko lang uminom sa kasal ng anak ko. Kung may problema ka sa anak ko, harapin mo siya ng diretso. Hindi ako makikialam. Hindi kuya, tatay mo pa rin ba ako? Huwag mong gawin ito sa anak ko. Shiner, ginawa ito ng tatay mo sa pagmamahal. Medyo may halaga lang itong pagmamahal, anak. Pero okay lang. Medyo matanda na kami ng tiyahin mo. Pero 10 o 8 pa kaya namin. Ha 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 ah.
asawa, bihas, laging ganito trato sa'yo. Hoy, sanay na ako. Paano ka tumagal ng buhay? Ang iyong posisyon sa tatlong kaharian, hindi ko na kailangang magpaliwanag pa. Sana'y panindigan mo ang iyong salita, isang salita. Huwag kang mag-alala, basta't kayo ng anak ko ay magtutunggali. Ako at ang tatlong asawa ko ay hindi makikialam. Oo, kami ay maaaring sumumpa. Ikaw at si Siner ay magtunggali. Hindi lang kami hindi bumaril. Kung may tutulong man, edi hayaan mo ang langit ni Chin-Er ay tamaan ng 5 kidlat. Huwag kang mamatay. Hoy kagaguhan, ang tatlong biyanan ko talagang may character. Biyan ng lalaki. Si Linshin ito. Manugang, maging kampante ka. Si Siner ay sariling akin. Ako lang ang gagawa. May tuturing yan ng hipag na Emperador Zun. May dahilan talaga siya. Pre, tama na ang paglalaro mo. Anak pa ba talaga ako? Kalokohan, sa akin galing ang ulo mo. Katawan mo galing sa pangalawang ina. Mga binti galing sa pangatlong ina. Ni hindi mo nga alam. Pinagsama-sama ka namin. Yung boss? Ano? Hindi naman ako nakasal sa puzzle? Isa pang bagay, anong ginawa mo kay Linwen na kapatid ko? Ha 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 ha, huwag kang mag-alala, walang masasayang. Ang kanyang bughaw na alapaap na Eucharistia na ilagay ko na sa aking panghurno ng alkimiya. Pagkatapos ng 7-7-49 na araw, makukuha ko ang kumpletong Qingyon na pildoras. Ano? Pinatay mo si Sister Ling yun? Ikaw at ako ay lumaban sa'yo? Star, namatay ang kaibigan mo. Kamusta ka na? Hayop ka? Pinatay mo si Ling Yungki? Papanagutin kita sa dugo. Una, makilala muna kita. Huwag mong galitin ang iyong ina. Ang lakas ng loob mong pumatay ng mga alagad ko, parang patay na naglalakad. Sino ka ba talaga? Hindi kayang pantayan ng siyam na antas kong mahika. Ako ang ninuno mo. Ibalik mo ang Ling Yun Sword Ice Blue. Sumisigaw ka. Pangahas mong hinahamon ang ulo ko. Ibalik ang aking Ling Yun Sword. Ibalik mo ang Ling Yun Sword. Ibalik mo ang espada ko. Pinatay ni Lin Gongzi si Wan Ling. Ipagtanggol ang sangkatauhan. Nais kong maging emperador si Ji Bailin. Sumunod kay Ji Lin. Handa akong sumunod kay Ji Lin. Wala akong pakialam sa emperador. Ibig kong makuha si Ate Ling Yun. Ate Ling Yun, ipinaghiganti na kita. Hindi na kita sisingilin ng renta. Bumalik ka na. Totoo ba bawal magsinungaling ang landlord? Ate Ling, buhay ka pa pala. Buhay ka talaga. Mabuti. Anong nangyari bago ako dumating? Dumaan ako sa kuta ng All Souls at ligtas kong nakuha ang kaibigan mo. Tama nga. Winaksi ko rin ang mga tirang kaluluwa sa hinaharap. Hindi mo na kailangang mag-alala na gibain ang bahay natin. Nagsisinungaling ka. Maliwanag na sinabi ng halimaw. Ipinadala na si Ate Ling Yun sa pugon. Paano siya mabubuhay pa? Pero buhay ako. Maniniwala lang ako kapag hinawakan ko ang tibok ng puso mo. Linshi, ikaw talaga. Pangahas mong mandaya sa harap ko. Maghintay ka sa akin, umuwi ka at lumuhod sa washing board. Manugang, nagkamali ako? Mali ako, teka, hindi na ako maglalakas loob.